Narito na ang mga unang balita na walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Doon at ngayon, serbisyong totoo na hatid ng GMA News. Yung wala na naman ho dito. Unang balita! Naharap sa panibagong plundered case si Senator Jinggoy Estrada. Kasunod yan ang pagsampa ng kaso kahapon ng Office of the Ombudsman sa Sandigan Bayan. Kaugnay ito sa pagtanggap umano ni Estrada na mahigit 573 million pesos na kickback sa mga infrastructure project. Gita man ng senador, wala siyang anumang insertion sa 2025 national budget at mapapatunayan daw yan sa Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office. Ito na ang ikatlong plundered case ni Estrada. Una siyang sinampa ng kasong plunder noong 2001 dahil sa pagtag-uno ng weteng payola habang siya ang mayor ng San Juan City. Kapwa-akusado niya sa kasong yan ang amang si dating Pangulong Joseph Estrada. Nakonvict ang kanyang ama noong 2007 habang pinawalang sala naman siya ng Sandigan Bayan. Taong 2014 ang muling maharap sa kasong plunder si Estrada kaugnay man sa pork barrel scam. Inakwit si Estrada noong 2024. Nagsampa ng reklamong obstruction of justice ang PNP Criminal Investigation and Detection Group laban kay Senador Robin Padilla at 6 na iba pa. Kaugnayan sa pagtulong umano ni Padilla at iba pang kasamahan para makaalis sa Senado si Senador Bato de la Rosa na ipinaaresto ng International Criminal Court. Kabilang sa mga inireklamo ang babaeng security officer ni Padilla na nakunan din sa CCTV. Gayun din ang pinsan ni Padilla na may-ari daw ng pick-up na nagsilbing backup vehicle at 4 pang hindi tukoy ang pagkakakilanlan. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadulion na natanggap ng Department of Justice ang reklamo ng CIDG. Sinisikap ang kunin ng GMA News ang pahayag ng mga inireklamo. Ayon sa CIDG, magkaugnay ang nangyaring putukan sa Senado at ang pagtakas ni De La Rosa noong May 14. Hindi po yun incidental. It's not a mere hitch ride. It is plano, well-planned, well-coordinated, kasi yung may backup vehicle pa. So you know kung ano ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng backup. To serve as security and ensure na makaalis yung main vehicle. Dahil magkakasunod ang habulan, putukan, sagutan, iyakan at personalan, binansagan ng Senate Flix ng ilang netizen ang mga nangyayari sa Senado. Para sa ilang political analyst, hindi yan maganda sa imahe ng demokrasya. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Why are we railroading this process, Mr. President? You're gonna just ram down our throat something that numbers can dictate. I move that we divide the House. Isa na ito marahil sa pinakamainit na mga tagpo sa kasaysayan ng Senado. Ang mainit na debateng nag-ugat sa mosyon sa pag-ambyenda sa rules para payagan na makaboto online ang isang senador kung hindi siya makadalo ng pisikal sa sesyon. Nauwi sa sagutan ng ilang taga-mayorya at minorya na tila ba nagkapersonalan na. Madam President, without giving meaning to anything, ito pong mahirap kasi kung wala po tayong legal background dito. Kaya sinasabi ko na nga po, hindi po bagong motion ito eh. Hindi siya bagong motion. Madam President, point of order. Ad hominem. Sinasabi ko lamang po, ang sinasabi ko lang, kanina ko po sinasabi. Hindi po tama yun. Section 136. Yung kasama niya ay walang kinalaman, walang alam sa batas. Umabot pa sa tila nagbukas ng mga sugat na hindi pala naghilom. Yan ay nang emosyonal na balikan ni Senate President Pro Tempore Loren Legarda kay Senador Kiko Pangilinan ang kanyang karanasan ng canvassing ng 2004 presidential elections. Si Pangilinan ang co-chair ng National Board of Canvassers noon nang questionin ni Legarda ang resulta ng botohan. Are we now curtailing my right to speak, Mr. President? Please know that I would never curtail your right to speak. Just as in 2004, I believe you were seated, and I was a vice presidential candidate of FPJ then, and my microphone was closed, and my right to speak was closed, was not given.
I remember that time now, and the word noted was said to me. Pero bago ang walkout ng minorya noong Martes, nauna nang nagkagirian si Pangilinan at Senador Robin Padilla dahil sa kanya umunong pagtaas ng boses. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Ako nang takot sa iyo, ikaw nga naninigaw. Ikaw naninigaw, ako nanakot. Sir, hindi ako humihingi ako ng pauman. Kita mo, iba meaning sa'yo ng sigaw at tumasok po siya. Okay ba yun? At matapos ang putukan sa Senado, lumutang din ang samaan ng loob. Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Napakasakit na sa akin. Sobrang sakit. Nariyan pa ang sunod-sunod na palitan ng liderato ng Senado. Mula May 2024, nagkaroon na ng 4 na Senate President. Si Senador Mig Zubiri na pinalitan ni Senador Chis Escudero na sinundan ni Senador Tito Soto at ngayon si Senador Alan Peter Cayetano. Ang biro ng ilan sa social media sa dami ng ganap sa Senado, tila nanonood na raw tayo ng Senate Flix. Nababahala rito si dating Senate President Franklin Drilon. Pinapakita raw kasi nitong hindi matatag ang liderato sa Senado. Sa 24 na taon na ako sa Senado, ito ang pinaka-unstable leadership. 13-11, pagkatapos yung isa sa 13, nagtatago on the run. Kaya effectively, ang boto ay 12 lamang. Kaya mahirap kaya yung quorum. Madaling i-question eh. Hindi raw ito maganda para sa ating demokrasya, sabi ng ilang analyst. May stalemate sa Senado. Ang kalungkot-lungkot, hindi maganda to sa imahe ng demokrasya. Kung magpapatuloy daw ang sitwasyon, ang taong bayan ang talo. Sana sa isipin ng mamamayang Pilipino, talo tayo dito eh. Diba sabi nga nila pag nagbabanggaan at nag-aaway yung elepante, yung grass yung nagsasuffer. Tayo po yung grass. Okay. Kasi wala naman po tayong kapangyarihan, pinahiram natin sa kanila, ngunit ginagamit nila Inaabuso. sa sarili nilang agenda at inaabuso. Kaya payo ni Drilon, Kailangan palitan nila ang kanilang pananaw at siguro yung kapakanan ng bayan, yun naman ang kanilang titingnan. Hindi lang yung kanilang mga selfish political ends. Sila po ang may tangan ng kapangyarihan, kaya nasa kanila din ang solusyon. ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo, GMA News. Halos 9 sa bawat 10 grade 11 students sa bansa ay mahina pa rin daw ang reading comprehension ayon sa 2nd Congressional Commission on Education. Ang tugon ng Department of Education sa unang balita ni Tina Panganiban Perez. Nakakalungkot, pero hindi na nakakagulat sa marami ang mga batang hirap makabasa. Paano kung high school na? Nakakabasa, pero hirap intindihin ang binabasa. Ganyan ang nasa 1 milyon grade 11 students sa buong bansa. Nasa senior high school na. Yan ang lumabas sa March 2026 Senior High School Literacy Assessment ng DepEd na iniulat ng 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM2 sa isang hearing sa Kamara. 1.4 million grade 11 students ang inassess. 1.3 million ang hirap umintindi ng binabasa. Only 12% of learners in the 11th grade level are independent learners or readers that are fully able to comprehend and understand as expected from their grade level what the outcomes or the information is supposed to be. Sa bilang na yan, halos 6 sa bawat 10 ang nasa frustration level o pinakamababang level o halos wala nang naiintindihan sa binabasa. Halos 3 naman sa kanila sa bawat 10 ang nasa instructional level o kailangan ng tulong ng guro para maintindihan ang binabasa. Sinisi ng isang party list group na mga guro ang sistemang tila nagbibigay insentibo kapag maraming pumapasa. Well, yan talaga ang nagpapakita ng kabuuang failure ng K-12 program. Systemic yung problema. Yung mga incentives at all levels
from the individual, from the teacher level to the school level hanggang sa buong sistema para magtuloy-tuloy ang takbo ng sistema, kailangang ipasa. Pero hindi lang mga grade 11 ang may problema. 40% of all learners from across all grade levels still struggle in terms of their reading comprehension. Wala sa pagdinig si Education Secretary Sonny Angara, pero binanggit niya ang isa sa mga stratehiya na nagdiin sa pag-unawa imbes na pagkakabisado ng binabasa. Atakin natin yung training ng ating mga teachers para yung training ng pagturo, hindi lang yung pagme-memorize ng mga bagay. Yung mas importante yung pag-intindi. Ngayong Mayo rin, inilunsad ang ARAL program para alalayan ang mga hirap magbasa, pati mga hirap sa math. Pero matagal pa bago magkaalaman kung epektibo yan. Siguro panahon na sabihin din sa atin ng DepEd, teka, bigyan nyo rin kami ng konting panahon. Ma-adjust namin. Hindi dapat kami mag-implement ng half-baked lang na hindi naman namin fully ma-implement ng tama. Ngayong pasukan din magsisimula ang 3-term school calendar. Ibig sabihin, 3 grading period. Mas mahaba ang pagitan ng mga exam. Sabi ng Education Committee ng Kamara. Whether 3 SEMs o 4 quarters, ang resolba po doon, kailangan nilang ayusin yung competencies at yung curriculum. Sobrang dami ba nung hinihingi sa kanilang gawin katulad competencies? Pero pakiusap ng mga guro, huwag itong madaliin at subukan muna sa iilang lugar ang bagong sistema. Hanggat maaari po sana ay i-halt natin yung implementation kasi marami talaga kailangan ihanda po no? At pinaka-importante ihanda po yung ating mga guro. No? Ito ang unang balita. Tina Panganiban Perez, GMA News.